Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon ho, base sa ating latest satellite images, makikita nyo ho ang northeast monsoon o yung hanging amihan ang nakaka-apekto partikular na sa malaking bahagi ng Luzon, habang nariyan pa rin ang shear line. O ito ho yung banggaan ng malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin na mula naman dito sa easterlies o dito sa karagatang Pasipiko. Ang nangyayari ho kasi kapag meron tayong malamig na hangin at mainit na hangin, ang tendency ho umaangat yung mainit na hangin habang bumababa naman yung malamig na hangin. At dahil doon, nagkakaroon ng mga kaulapan, kaya ho nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may silangang bahagi ho ng Kabisayaan, yung Eastern Visayas, nakararanas pa rin ng mga pag-ulan, gayon din yung Bicol Region, at umaabot na ho dito sa may bahagi nga ng Quezon Province. Inaasahan pa rin natin na posible ho na medyo hihina yung amihan sa mga sunod na araw, kaya posibleng medyo mabawasan yung nararanasang mga pag-ulan na dulot nga ng shear line. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa Mindanao, sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rain sa Luzon, habang may mga thunderstorms tayo sa hapon hanggang sa gabi. Wala ho masyadong mga thunderstorms kapag amihan ho ang umiiral, dahil nga ang dala nito ay medyo maninipis na mga ulap. So sa ngayon din ho, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Ibig sabihin ho, posible hanggang weekend, baka nga po hanggang long weekend, araw ng Lunes wala hong pasok, ay posible ho na walang mabuo na bagyo. Pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Mimaropa, gayon din sa Bicol Region at aabot na nga ho pati sa Quezon Province. Dulot ho yan ng pag-iral pa rin ng shear line, habang may mahihinang pag-ulan tayo, dulot naman ng amihan dito sa may area ng Cagayan Valley Region. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rains o mga pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot din yan ng amihan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 20 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 14 to 24, sa Tuguegarao ho 21 to 27 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 22 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi 24 to 28 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa sa Palawan 27 to 32 degrees Celsius, sa Calayan Islands ganoon din ho 27 to 32 degrees Celsius. Malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan dahil nga sa pag-iral ng shear line. Bagamat inaasahan ho natin diyan sa mga kababayan sa Eastern Visayas, lalo na ho sa may area ng summer provinces, posible hong mabawasan na yung mararanasan ninyong mga pag-ulan. Pero mag-ingat pa rin ho, no? Dahil ilang araw na nga inuulan yung bahagi ito ng ating bansa, kaya posible pa rin yung mga biglaang pagbaha o flash floods at mga landslide o pagguho ng lupa. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 29 degrees Celsius. Yung area din ho ng Zamboanga Peninsula, inaasahan din pa rin natin ang maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan dahil tumatagos ho dyan yung shear line, habang sa lalabing bahagi ho ng Mindanao, generally fair weather. Pero again, posible pa rin ho yung mga isolated rain showers and thunderstorm na maaaring magdulot pa rin ng mga moderate up to heavy rains ho, pero hindi naman ito nagtatagal. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 29, habang sa Davao ay hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon ho, may nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybayin ho ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapus, Albay, gayon sa silangang bahagi ho ng Sorsogon, at gayon din sa northern and eastern coast ng Catanduanes. Sa mga area na ito, inaasahan pa rin natin mga malalakas sa pag-alon ng karagatan, kaya ho delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan muna pong pumalaot dito sa mga baybayin na ito ng ating bansa. Inaasahan naman natin na pagsikat ng haring araw mamayang alas 6 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 naman ng hapon.